Amen. Praise the Lord. At tayo po darako na po sa pinakamalagang bahagi ng programa na usan po ang pagkikinig at pag-aaral po ng banal na salita nating dakilang Diyos ng buhay. Akin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved brother Boy Kaluya. Amen. Purin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po sa ating beloved MC, beloved brother Pau. At minsan pa naman nagpapaabot din po ko ng pagbati sa mga minamahal at ginigiliw natin mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo na naroon ang ating po mga minamahal, mga kapatiran. At nagpapaabot din po kong dubling paggalang sa ating minamahal at ginagalang na beloved pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God. Sa lahat ng mga beloved children, the Almeida family, magandang gabi po at sa patuloy po natin pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral na ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida. At higit sa lahat, ang pinakamataas na pagsamba, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati ay para sa ating dakilang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kindly, mamaya naman manalangin po muna tayo pang minsan pa tayo po ibigyan ng pangunawa ng mahal na Panginoon at bigyan tayo ng pananampalataya upang habang kayo po nakikinig ay makamtan niyo po ang inyong mga idinadalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sama-sama po muna tayong manalangin. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, minsan pa kaming humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kamalian, sa aming mga pagsalangsang. Dakilang Diyos, patawarin mo po kami, gawin mo po kaming karapat-dapat, magdala na yung banal at sagradong salita. Dakilang Diyos, dalangin po namin na hipuin mo ang aming mga labi, mahal na Panginoon. Bigyan mo ng pananampalataya ang mga nakikinig, O Diyos. At idinadalangin po namin, bigyan mo sila ng puso, ng mga pangunawa, at pusong matalimahin sa mga salita. Pagpalain mo pong bawat sa amin at aming sinasuway lahat ng gawa ng kalabang, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Purin po ang ating pinakamamahal pang minamahal, kay libuksan po natin ang ating mga pambungad na talata. James chapter 2 verse 14 up to 17, then talo natin ng 20. Dito po sa aklat ng Santiago, Kabanatay 2, talataya 14 hanggang 17, italo natin ng 20 sa 14. Anong pakikinabangin, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sino man na siya'y may pananampalataya, ngunit walang mga gawa? Makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang iyan? Kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay hubad at walang kakanin araw-araw, at ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, magsiyaong kayong payapa, kayo'y mga painit at mga pakabusog, at gayon may hindi ninyo ibinibigay sa kanila ang mga bagay na kinakailangan ng katawan. Anong mapapakinabang dito? 17. Gayon din naman ang pananampalataya na walang gawa ay patay sa kanyang sarili. Talo ng 20. Datapwat ibig mo bagang maalaman o taong walang kabuluhan na ang pananampalataya na walang gawa ay baog. Amen. Amen. Maminamahal ang ating pong paksa ay pamamagatan po natin. How is your faith? Dead or alive? Kumusta ang inyong pananampalataya? Ito ba ay patay o ito'y buhay? Alam niyo mga minamahal, dalawa po ang uri ng pananampalataya. Unang-una yung buhay na pananampalataya at saka yung patay na pananampalataya. Kaya kung tayo po'y nananampalataya pero mga minamahal wala pong gawa yan, hindi po yan makapagliligtas sa atin. Mga minamahal, napakarami pong mga sekta, napakarami mga reliyon ngayon, mga minamahal, na naniniwala sila na pananampalataya lang ligtas na. Tandaan po natin mga minamahal, ang dapat po nating saligan ng ating mga pananampalataya ay ang banal na salita ng Diyos. Kung ano po yung sinasabi ng banal na salita ng Diyos, ito po maminamal ang ating paniwalaan at ito po maminamal ang ating pong sundin. Dito po maminamahal ayon po sa sinasabi po ng baptist. Sabi rito maminamahal, ang paniniwala po ng sektang baptist, sabi nila, sabi nila, faith only, faith alone, that's it. Sapat na raw maminamal yung pananampalataya lang. Sabi, justification is bestowed not in consideration of any works of righteousness
which we have done but solely through faith. Kaya nga ang kanilang ang prinsipyo sa pananampalataya ay once you save, save forever. Pag ikaw ay nanampalataya na at naglaga ka na ng pananampalataya sa salita ng Diyos, ligtas ka na raw. Once you save, save forever. At ito naman po ang sabi ng Baptist, wherefore, that we are justified by faith only is the most wholesome doctrine and very full of comfort. Yan po, maminamahal ang paniniwala ng Methodist. Sabi nila, maminamahal, ang tao po'y inaaring ganap lamang sa pananampalataya lang. At ito po ang pinaka napakagandang doktrina raw na nakapagbibigay ng kapanatagan sa kanilang isip at sa kanilang puso. Pero tandaan po natin mga minamahal, sinabi ng Biblia, mayroon pong pananampalatayang hindi makapagliligtas. Ito po yung pananampalatayang walang gawa. Ha? At ang pananampalatayang magliligtas, ito po yung pananampalataya na may gawa. Tandaan po natin mga minamahal, sa pagparito ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, sabi niya, hahanapin niya yung ating pananampalataya. At kung anong klase na ang iyong pananampalataya. Ha? How is your faith? It is dead or alive. Ito ba'y patay o ito'y buhay? Kaya dito po sa Banal na Kasulatan, makikita niyo po, ang pananampalataya na walang gawa, ito po yung faith without spiritual living. Hindi po sila lumalakad sa spiritual. Sabi ng Banal na Kasulatan, kinakailangan, sabi po ng ang kailangan ng Diyos maminamahal upang tayo po'y maligtas, sabi kundi pananampalataya na gumagawa sa pamagitan ng pag-ibig. Faith does not love, mga minamahal, at ito po'y walang kwenta. Sabi, faith without spiritual living. Una-una yun, faith does not love. Sabi rito sa Galatia chapter 5 verse 6 at unang Korinto kapitulo 13 talatang 2, kung tayo po maminamahal ay nananampalataya nga, pero sabi ng Biblia, wala pong pag-ibig, bali wala din po ang ating pananampalataya. Yan ang pananampalatayang hindi makapagliligtas sapagkat ito yung tinatawag na without spiritual living. Basahin po natin Galatia 5:6 at saka sa 1 Korinto 13 talatang 2. Dito po sa aklat ng Galatia, kabanatay 5, talatay 6. Sapagkat kay Kristo Jesus, kahit ang pagtutuli ay walang kabuluhan, kahit man ang di pagtutuli, kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Dito sa unang Korinto, kabanatay 13, talatay 2, at kung magkaroon ako ng kaloob ng panghuhula at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, na ano pat mapalipat ko ang mga bundok, datapwat wala akong pag-ibig, ay wala akong kabuluhan. Amen. Yan po maminamalang halimbawa na pananampalatayang walang gawa. Kaya nga sinabi ng Banal na Kasulatan, ang hinahanap ng Diyos ay pananampalataya na gumagawa sa pamagitan ng pag-ibig. Faith does not love is nothing. Kaya nga, sabi rito maminamahal, anong pakikinabangan, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sino man na siya ay may pananampalataya, ngunit walang mga gawa, makapagliligtas baga sa kanya pananampalatayang yaon? Kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay ubad at walang kakanin sa araw-araw, at ang isa sa inyo magsabi sa kanila, magsiyaon kayong payapa, kayo'y magpakainit at magpakabusog, gayon man ay hindi nyo ibinibigay sa kanila ang mga bagay na kinakailangan ng katawan, anong mapapakinabangan dito? Sabi ng talatang 17, gayon din naman, ang pananampalatayang walang gawa ay patay sa kanyang sarili. Yan po, maminamalang tinatawag na patay na pananampalataya. Faith does not love, walang pag-ibig. Sabi nga, kung tayo po ay magkaroon po maminaman ng pananampalataya na nakapagpapalipat po tayo ng bundok. Sabi ng Biblia, ngunit wala tayong pag-ibig, ay walang kabuluhan. Sabi rito, nabasa po natin sa 1 Corinthians 13 verse 2, magkaroon tayo ng kaloob ng panghuhula
Malaman natin ang mga hiwaga ng lahat ng kaalaman. Magkaroon tayo ng pananampalataya. Ano pat, napapalipat natin ang mga bundok. Datapat, wala akong pag-ibig, ay wala akong kabuluhan. Kaya nga, faith does not love is nothing. Wala pong kabuluhan yan, maminamahal. At pangalaw, faith does not obedience. Faith does not obedience, mga minamahal, ito po'y walang kabuluhan. Yan po ang pananampalatayang patay. Without obedience, sapagkat nabasa po natin sa banal na kasulatan, mga minamahal, ang pananampalataya ay nagiging sakdal sa pamagitan ng ating pagsunod. Kaya nga, faith without obedience is nothing. Sabi nga ng unang 1, Kapitulo 2, talatang 4, maminamahal, at dito sa Titus 1, talatang 16, itong mga ganitong uri ng pananampalataya, ito yung pagpapanggap. Sila po'y nagpapanggap lamang na kilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila ng kanilang mga gawa. Wala talagang spiritual living. Hindi sila nagbago, maminamahal, walang mabuting gawa na nakita sa kanila nung sila po, mula nang sila nagsabi, maminamahal na sila nagkaroon na ng pananampalataya sa Diyos. Sabi rito, basahin po natin matalata. Dito po sa aklat ng unang 1, kabanatay 2, ang talatay 4. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling. At ang katotohanan ay wala sa kanya. Dito sa aklat po ng Tito, kabanata po 1, talatay 16. Sabi dito, Tito 1:16, sila ay nagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, palibasa ay mga malulupit at mga masuwayin at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Amen. Yan po, maminamalang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya tinatanong tayo ng mahal na Panginoon, how is your faith? Kumusta ang iyong pananampalataya? Dead or alive? Buhay ba ang pananampalataya mo? Ikaw po ay maliligtas. Pero patay ba ang pananampalataya mo? Sabi ng Biblia, ito po'y walang kabuluhan. Faith that does not love is nothing. Faith that does not obedience is nothing. Walang kabuluhan yan, maminamahal. Sabi nga ng Biblia, ang nagsasabing, nakikilala ko ang Diyos, ngunit hindi naman tumutupad sa kanyang mga utos, ay sinungaling. Sabi ng banal na kasulatan. At faith does nothing. Yung wala kang ginagawa, katulad dito sa Biblia. Mga minamahal, ito po mga Pariseyo noon, mga eskriba, nananampalataya sila sa mahal na Panginoong Kristo. Sabi rito, kung mababasa nyo dyan, 12:42, mga minamahal, nanampalataya din sila sa mahal na Panginoon, pero hindi nila ipinakita, mga minamahal, sapagkat natatakot sila na palayasin sa sinagoga. Ibig sabihin, mas pinili nila, maminamahal, yung kalulatiang galing sa tao kaysa sa kalulatiang manggagaling sa Diyos. Sabi rito, basahin po natin dyan, 12:42. Katunayan, sabi po ng James chapter 2 verse 19, si Satanas nga may pananampalataya rin. Naniniwala rin, maminamahal, nanginginig pa nga siya. Pero maminamahal, wala siyang obedience. Hindi siya masunurin, siya po'y rebellious. Siya po ay nagrebelde, ayaw sumunod sa mahal na Panginoon, pinalayas, mga minamahal, doon po sa langit. Sabi rito, basahin po natin yung dalawang talata, John chapter 12 verse 42, tsaka James chapter 2 verse 19. Dito po sa aklat ng 1, kabanatang 12, talata po 42. Gayunman, maging sa mga pinuno ay maraming nagsisampalataya sa kanya. Datapwat dahil sa mga Pariseyo ay hindi nila ipinahayag, baka sila'y mapalayas sa sinagoga. Dito sa Santiago, kabanatay 2, ang talatay 19. Ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay isa. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisisampalataya at nagsisipanganig. Amen. Tignan nyo, mga demonyo nga may pananampalataya rin, pero hindi sila nagpakita ng pagsunod. Faith does nothing. Walang ginawa. Sabi ng Biblia, ito po'y hindi makapagliligtas. Ito po ay patay na pananampalataya. Wag natin sasabihin, maminamahal, na may pananampalataya tayo. Naglilingkod din naman tayo sa Diyos. Pero maminamahal, sabi, wala pong pagsunod. Wala pong, maminamahal, wala pong pag-ibig.
Sabi, ang pananampalatayang hinahanap ng Diyos, sabi, pananampalataya na gumagawa sa pamagitan ng pag-ibig. Ginagawa mo maminamal ang mga nakasulat sa banal na kasulatan, sumusunod tayo dahil sa pag-ibig, hindi dahil sa gusto nating maligtas, hindi dahil sa gusto nating mapunta sa langit, hindi dahil sa gusto lang nating makataka sa impyerno, hindi dahil sa gusto lang nating gumaling sa karamdaman, hindi dahil sa gusto lang nating pagpalain tayo ng Diyos. Mga minamahal, sabi, pananampalataya na gumagawa sa pamagitan ng pag-ibig. Yun ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang mga tumatawag sa pangalan ng Panginoon, sabi ng Biblia, hindi ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ngunit ang bawat gumagawa lamang ng kalooban ng ating Ama na nasa langit. Yan po, maminamahal, tandaan po natin, yan po'y pananampalataya na hindi makapagliligtas. Yan po ay patay na pananampalataya. Kaya nga dalawang uri ng pananampalataya. Patay na pananampalataya at buhay na pananampalataya. Kaya ang tanong sa iyo ng mahal na Panginoon, how is your faith? It is alive or dead? Patay ba ang pananampalataya mo o buhay? Kung ang pananampalataya mo ay katulad ng mga mananampalataya sa Baptist, naku mga minamahal ko, wala po tayong kaligtasan. Ang mga mananampalataya ng Methodist, sabi ng Methodist, wherefore that we are justified by faith only is the most wholesome doctrine and very full of comfort. Yun daw ay nakapagbibigay ng kapanatagan sa isip nila na naglagak na sila ng pananampalataya kaya ligtas na raw sila. Pero tandaan po natin, ang dapat po nating sandigan ng ating pong kaligtasan ay ang salita ng Diyos. Sinabi ng banal na kasulatan, ang pananampalatayang walang gawa ay patay sa harapan ng Diyos. Dito po sa banal na kasulatan, totoo po na tayo po'y madiligtas sa pamagitan ng biyaya. Tayo naligtas sa biyaya sa pamagitan ng pananampalataya. Pero sabi ng banal na kasulatan, pagkatapos mo na maligtas sa pamagitan ng pananampalataya, kinakailangan, sabi, makita sa iyo ang pananampalataya sa pamagitan ng mabubuting gawa, sapagkat tayo tinatakan ng Diyos sa pamagitan ng mabubuting gawa. Sabi po sa Epeso 2, talatang 8 hanggang 10, mababasa po natin na totoo po na ang tao po'y maliligtas sa pananampalataya, ngunit kinakailangan ipakita natin ang pananampalataya sa pamagitan po ng ating gawa. Basahin po natin. Dito po sa aklat ng Epeso, kabanatay 2, ang talatay 8 hanggang 10. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Amen. Amen. Yan po, maminamahal, ang tinatawag na buhay na pananampalataya. Amen. Kaya nga, how is your faith? Dead or alive? Ang buhay na pananampalataya, sabi ng banal na kasulatan, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Kaya makikita nyo, maminamal, nagbigay ng halimbawa ang ating mahal na Panginoon dito po sa Good Samaritan. Maminamahal, lumapit ang isang tao, sabi, a certain lawyer, lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi niya, Guro, anong gagawin ko para ako ay magmana ng buhay na walang hanggan? Ang sabi ng mahal na Panginoon, anong nababasa mo? Sabi ng lalaki, iibigin mo ang Panginoon Diyos ng buong puso mo, ng buong lakas mo, ng buong kaluluwa mo, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong pag-ibig mo sa iyong sarili. Sabi ng mahal na Panginoon, mabuti ang pagkasabi mo, gawin mo to at mabubuhay ka. At sa pagnanais ng lalaking ito, maminamahal na ariing ganap sa kanyang sarili, sabi niya, sino ang aking kapwa-tao? At pinaliwanag ng mahal na Panginoon, sabi rito, kung itutuloy po natin, basahin po natin maminamahal ng Lucas, Kapitulo 10, talatang 28 na, maminamahal, sabi rito, narito ang pariseyo, maminamahal, o ang saserdote. Mayroong isang lalaki na siya ay dinahas ng tulisan, pinagnakawan at iniwang halos patay na. Pero maminamahal, dumating itong pong saserdote. Itong saserdote, maminamahal, ito po ay nagtuturo ng pananampalataya. At mga minamahal, siya po ay, siyempre, nagtuturo siya ng pananampalataya sa Diyos, natural.
Meron siyang pananampalataya sa Diyos. Pero ang pagkakaiba, maminamahal, wala po siyang gawa. Wala siyang ipinakitang pag-ibig. At sumunod po yung tinatawag na libita. Ang libita, maminamahal, dito po kumukuha ng magiging saserdote. Yung salipin ni Levi, mga Levites. Dito, mga minamahal, nagiging, dito, namimili ang Diyos ng mga magiging susunod na mga saserdote. Nang dumating din po ang Levita, sabi ng Biblia, mga minamahal, wala rin siyang ginawang tulong doon sa lalaking dinihas ng tulisan, kundi nag-iba ng landas. Sinabi ng Biblia, mga minamahal, ang kanilang pananampalataya ay hindi naging aring ganap. Samantalang isang tao, mga minamahal, hindi naman natin siya masasabing may pananampalataya sa Diyos, pero mga minamahal, ang Good Samaritan na naig sa kanya yung pag-ibig sa kapwa. Amen. Ha? Kaya nga ang pag-ibig sa Diyos, maminamali pag-ibig sa ating kapwa. Paano mo maiibig ang Diyos na hindi mo nakikita gayong ang iyong kapwa ay nakikita mo, hindi mo magawang ibigin. Sabi rito, maminamal, basahin po natin, ituloy po natin Lucas, Kapitulo 10, talatang 28 hanggang 37. Dito po sa Lucas, Kabanatay 10, talatay 28 hanggang 37. At sinabi niya sa kanya, matuwid ang sagot mo. Gawin mo ito at mabubuhay ka. Datapwat siya, na ibig mag-aring ganap, sa kanya sarili ay nagsabi kay Jesus, at sino ang aking kapwa-tao? Sumagot si Jesus at sinabi, isang tao'y bumababa sa Jericho na mula sa Jerusalem at siya'y nahulog sa kamay ng mga tulisan na sa kanya'y sumamsam at sa kanya'y humampas at nagsialis na siya'y iniwang halos patay na. 31. At nagkataong bumababa sa daong yaon ng isang saserdote at nang makita siya ay dumaan sa kabilang tabi. 32. At sa gayon ding paraan, ang isang Levita naman nang dumating siya sa dakong yaon ay nakita siya at dumaan sa kabilang tabi. Sa 33, datapwat ang isang Samaritano sa kanyang paglalakbay ay dumating sa kinaroroonan niya. At nang siya'y makita niya ay nagdalang habag at lumapit sa kanya at tinalian ang kanyang mga sugat na binuhusan ng langis ng atalak at siya isinakay sa kanyang sariling hayop at dinala siya sa bahay tuluyan at siya inilagaan. Sa 35, at nang kinabukasan ay dumakot siya dumukot siya ng 2 denaryo at ibinigay sa katiwala ng bahay tuluyan at sinabi, alagaan mo siya at ang anumang magugol mong higit ay aking pagbabayaran sa iyo pagbabalik ko. 36, sa sino ang tatlong ito sa akala mo ang nagpakilalang kapwa tao sa nahulog sa kamay ng mga tulisan? 37, at sinabi niya ang nagkaawang gawa sa kanya at sinabi sa kanya ni Jesus, sumayo ka at gayon din ang gawin mo. Amen. Amen. Yan po mga minamahal, ang sabi ng Banal na Kasulatan, ito po ang halimbawa ng pananampalataya na may kaligtasan, ay yung buhay na pananampalataya. Sabi ng Banal na Kasulatan, mga minamahal, magmabuti ang pagkasugot mo. Sabi rito mga minamahal sa verse 28. Sabi ng Lucas 10:28, sabi rito, sinabi niya sa kanya, matuwid ang sagot mo, gawin mo ito at mabubuhay ka. Kaya nga, sa pag-aaring ganap, sabi dito maminamahal, na siya ibig mag-aaring ganap sa kanyang sarili, ay sinabi niya kay Jesus, sino ang aking kapwa-tao? Sinabi niya, mayroon taong dinas ng tulisan, pinagnakawan at iniwang halos patay na. At dumating ang saserdote, sa pag-aakalang siya patay na lumihis po ng daan. Bakit? Mga minamalang saserdote, mayroon po silang mga rituals, mayroon po silang mga tradisyon. Na kapag nakahipo sila ng patay, hindi sila pwede maminamal ng mga siwa sa dambana. Magiging karumal-dumal sila sa 7 araw. Kaya nga, sa ayaw nila maminamal na sila'y masuspende, na hindi makaganap sa dambana, lumihis sa daan. Kunyari, wala siyang nakita. At ganun din ang ginawa ng Levita. Pero ito pong Samaritano, maminamahal, sabi ng Banal na Kasulatan, siya po, hindi po natin masasabing malaki pananampalataya niya, pero naniniwala siyang may Diyos at umiral sa kanya ang kanyang pag-ibig sa kapwa. At ang sabi, dapat ang Samaritano sa kanyang paglalakbay ay dumating sa kinaroroonan niya at nang siya makita niya ay nagdalang habag.
at lumapit sa kanya, tinalian ng kanyang mga sugat at binuhusan ng langis at alak, at siya'y isinakay sa kanyang sariling hayop at dinala siya sa bahay panuluyan at siya'y inalagaan. At kinabukasan siya'y dumukot ng 2 denaryo at ibinigay sa katiwala ng bahay tuluyan at sinabi, alagaan mo siya at anumang magugugol mong higit ay aking pagbabayaran sa iyo pagbabalik ko. Kaya ang tanong ng malapang noon, sino sa tatlong ito ang akala mo ang nagpakilalang may kapwa-tao sa nahulog sa kamay ng tulisan? Ang sabi ng certain lawyer, sabi, ang nagkawang gawa sa kanya. At sinabi sa kanya ni Jesus, sumayo ka, gayon din ang gawin mo at mabubuhay ka. Ang magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Yung dalawa, mga minamahal, walang buhay na walang hanggan, walang kaligtasan. Kasi meron silang pananampalataya pero walang kalakip na gawa. Kasabi ng Efeso Kapitulo 2, talatang 8 hanggang 10, nabasa po natin. Totoo po, mga minamahal, na tayo po ay sa biyaya maliligtas sa pamagitan ng ating pananampalataya. Hindi sa pamagitan ng gawa upang sinuman ay huwag magmapuri. Ngunit sabi rito sa talatang 10, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo para sa mabubuting gawa. Kaya tayo iniligtas ng Diyos para sa mabubuting gawa. Pero kung tayo po'y nanampalataya at walang tinatawag na kalakip na mabubuting gawa, walang pagbabago, hindi po tayo nagbago. Ganun pa rin kasama ang ugali natin. Tapos sabihin natin, maminamal na tayo may pananampalataya sa Diyos, wala rin pong kaligtasan yun. Yan po ang patay na pananampalataya. Ang pananampalatayang may, sabi ng Biblia, buhay na pananampalataya, ito po ay may kalakip na pag-ibig sa kapwa. Mayroon pong kalakip na mabubuting gawa. Sabi ng banal na kasulatan, James chapter 2 verse 22, sabi rito, works was faith made perfect. Ang sa pamagitan ng gawa ay nagiging sakdal ang ating mga pananampalataya. Basahin po natin, maminamahal, James chapter 2 verse 22, at mamaya basahin po natin ng James chapter 21 at 2:21 at hanggang 24. Basahin po natin ang mga talata. Dito po sa aklat ng Santiago, Kabanata 2, ang talata po 21, 22 at 24. Sabi dito sa Santiago 21, hindi baga ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa dahil sa kanyang inihain si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng dambana? Dito po sa 22, nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa at sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Amen. Sandali. Ang sabi, at sa pamagitan ng mga gawa ay nagiging sakdal ang ating mga pananampalataya. Works was faith made perfect. Sa pamagitan ng gawa, nagiging sakdal ang ating pananampalataya. Tuloy natin sa 23 hanggang 24. 23 at 24. At natupad ang kasulatan na nagsasabi, at si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at yaoy ibinilang na katwiran sa kanya at siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos. 24. Nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gaway, inaring ganap ang tao at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Amen. Nakikita nyo na sa pamagitan ng mga gawa ay inaaring ganap ang tao at hindi sa pamagitan ng pananampalataya lamang. Ganon din ang ginawa maminamal ni Rehab. Si Rehab, maminamal na nampalataya siya, kahit alam niyang maliit na bansa ang Israel, pero sinabi maminamal ng mga Israelita na lulupigin namin ang Jericho, sasakupin namin ito. Kahit napakaliit lang ng bansang Israel, maminamal, at ang Jericho po ay isang napakatayog na muog. At bukod doon ay napakaraming mga tao, napakaraming mga tauhan, napakarami po maminamal ang mga tao doon sa Jericho. Pero maminamahal, hindi nag-alinlangan ito pong si Rehab na naniwala siya na totoo, maminamahal, na magaganap ang sinabi ng mga anak ng Diyos sapagkat kinakasihan sila ng kapangyarihan ng Panginoon. Kaya nga, yung pananampalataya niya ang nakapagligtas sa kanya. Hindi sila pinatay, bagamat sila po ay galing po maminamahal sa lugar ng Jericho. Ang utos ng Diyos ay patayin lahat.
Pero dahil naglagak siya ng pananampalataya sa mga anak ng Diyos noon, sabi ng Biblia dahil kay Rehab, nailigtas niya, maminamal ang dalawang tiktik. Kung kaya naman, maminamahal, pinagpagtagumpay ng Diyos ang Israel dahil kay Rehab sapagkat nanampalataya siya na kahit maliit ang bansang Israel, naniwala siya na masasakop nila ang muog ng Jericho. Basahin po natin yung talata. 25. Dito po sa aklat ng Santiago, Kabanatay 2, ang talatay 25. At gayon din naman, hindi rin baga si Rahab na patutot ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa dahil sa tinanggap niya ang mga sugo at kanyang pinapagdaan sila sa ibang daan. Amen. Kaya iniligtas, maminamahal, ito pong si Rehab. Katunayan, maminamahal, ang salin-saling lahi ni David ay galing po sa lipi ni Rehab. Simula nung niligtas ni Rehab ang mga tiktik at nasakop ng Israel ang muog ng Jericho, mga minamahal, kinupkop na ng Israelita ang si Rehab at doon nakapag-asawa po siya at galing doon ang lipin ni David. Maminamahal, at ang sa pagiging tao ng ating mahal na Panginoong Kristo galing po sa lipin ni Rehab. Kaya ang ating mahal na Panginoon bilang Diyos na nagkatawang tao, ang ating mahal na Panginoong Kristo, ang pinagmulan niya minamahal ay galing sa lipin ni David, galing sa lipin ni Rehab. Kagaling siya sa Gentiles at galing din siya sa Israelites. Kaya dito po maminamal maging si Noah. Sabi rito si Noah at si Abraham, ang kanilang pananampalataya naging sakdal dahil sa kanilang pagsunod. Basahin natin ang Hebrews 11 verse 7 and 8. Dito po sa Hebreo, Kabanatay 11, talatay 7 at 8. Sa pananampalataya, si Noe ng paunawaan ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, dala ng banal na takot, ay naghanda ng isang daong sa ikaliligtas ng kanyang sangbahayan na sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanglibutan at naging tagapagmana ng katwiran na ayon sa pananampalataya. 8. Sa pananampalataya si Abraham nang tawagin ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kanyang tatanggaping mana at siya ay yumaon na di nalalaman kung saan siya paroroon. Amen. Lahat namang ito, maminamal, may kalakip na gawa. Si Noah, nanampalataya si Noah, maminamahal. Ay hindi siya basta naniwalat na nanampalataya. Nung sinabi ng Diyos, gumawa ka ng arka. At ang arkang yan ay ganito ang sukat at ilalagay mo doon sa taluktok ng bundok. Kahit imposible, maminamal, sapagkat tigang na tigang ang lupa ng mga panahong yaon, maminamal, talagang walang bakas ng uulan sapagkat napakatindi ang sikat ng araw at talagang nabibitak na ang lupa. Pero dahil sa pananampalataya ni Noah, sabi rito, maminamahal, siya po ay sumunod na gumawa ng daong. Yan po ang pananampalatayang may gawa. Pinagtatawanan siya. Sinong hindi magtatawa sa kanya, maminamahal? Nagtayo siya ng malaking barko doon sa taluktok ng bundok. At nagtatawa ang mga tao, maminamahal, sapagkat bakit magtatayo siya ng bundok, ng barko, ilalagay pa doon sa taluktok ng bundok? Samantalang napakatindi ng sikat ng araw. Sabi niya, ang Panginoon ay magpapaulan sa lupa ng 40 araw at 40 gabi, pero hindi sila naniwala. Pero dahil sa nanampalataya si Noah, meron siyang gawa. Sinunod niya ang utos ng Diyos. Kaya ngayon po yung sinasabi ng Biblia, maminamal, pananampalataya na gumagawa sa pamagitan, mga minamal, ng pagsunod. Sa pamagitan ng gawa ay nagiging sakdal ang ating mga pananampalataya. Pati si Abraham, nung inutusan siya ng Diyos na umalis doon po, mga minamahal, sa Haran, at siya'y lumipat, mga minamahal, sa Kanaan, sinunod niya at hindi niya alam, mga minamahal, kung saan siya paparoon. Ang mahalaga, sumunod po siya. Meron pong mga kalakip na pagsunod. Kaya sabi ng Biblia, mga minamahal, hindi ang bawat tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa karya ng langit, kundi yaon lamang may pananampalataya at meron pong gawa, yung pong sumusunod sa kalooban ng ating Ama sa Langit. Ang kalooban ng ating Ama sa Langit, yung pong may pananampalatayang gumagawa. Sa huling talata, sabi na Roma, Kapitulo 2, talatang 13, at saka James chapter 2, verse 21 and 22 hanggang 23, maminamahal, sabi po rito, ang ating pananampalataya, sabi, hindi lamang ang tagapakinig ang ariing ganap, mga minamahal, sa paningin ng Diyos, kundi ang mga sumusunod.
mga minamahal sa salita ng malapang. Basahin natin ang 2 talata. Dito po sa aklatang Roma, Kabanatay 2, talatay 13. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harap ng Diyos, kundi ang nagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Dito po sa James, Santiago, Kabanatay 1, talatay 22 at 23. Sa 22, sabi po dito, datapot maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. 23, sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi nagatupad ay katulad siya ng isang tao na tinitignan ng kanyang talagang muka sa salamin. Amen. Amen. Yan po, mga minamahal. Kaya nga, tayo po ay sumusunod hindi dahil sa gusto nating maligtas, kundi mga minamahal, ito po ay palatandaan na ikaw ay ligtas. Katulad po, mga minamahal ng aso, siya'y kumakahol, hindi dahil sa gusto niyang maging aso. Kumakahol ang aso dahil siya'y aso. Tayo po, sumusunod po tayo dahil tayo Kristiyano. Dahil tayo po yung ligtas. Yeah. Ang gawain ng mga taong ligtas ay sumusunod. Yeah. Hindi katulad maminamal ng iba na nagpapayag lang ng pananampalataya pero wala namang kalakip na gawa. Right. Kaya nga, maminamahal, ang nais ng ating mahal na Panginoon, magkaroon tayo ng pananampalataya na meron pong patunayan natin, merong katibayan na tayo po, maminamahal, ay may pananampalataya sa pamagitan ng ating pagsunod. Kaya sa gabing ito, maminamahal, ang nais ipasunod sa atin ng ating mahal na Panginoon, manampalataya kayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, kayo'y maliligtas, pati ang iyong buong sambayan. Sumunod po kayo sa panalangin, tanggapin yung ating mahal na Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Habang napakinggan po natin waiting, I give you Jesus. Mga minamahal, kindly sumunod po kayo sa panalangin. Banggitin niyo po mga katagang ito po'y panalangin ng pagsisisi. Sabihin niyo po, Opo, dakilang Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, ako po isang makasalanan. Ako po'y lumalapit sa iyo, humihingi ng kapatawaran. Patawarin mo po ako, nanampalataya po ako sa iyong mga banal na salita. Mahal na Panginoon, tulungan mo po akong maging tagatupad ng iyong mga salita at hindi tagapakinig lamang. Baguhin mo po ako, gawin mo po akong tunay na Kristiyano. Pumasok po kayo sa aking puso na marumi sa kasalanan. Iligtas mo po ako, sampo ng aking mahal sa buhay, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Amen and Amen. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, patawarin mo po sila. Isulat mo ang kalamang pangalan sa aklat ng buhay, gayon sa tunay na anak mo. Mahal na Panginoon, di nawa ito ang una tuloy ng kalampaglapit at pananampalataya sa iyo. Ito na po maging simula hanggang sa pagbabalik mo, makapiling at makasama namin sila sa paglilingkod sa iyo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Amen and Amen. Mga minamahal ko, ipatong niyo po ang inyong mga kamay. Ito po ay signs of faith. Yung mayroon po tayong pagsunod, ito po'y tanda ng ating pananampalataya. Ipatong niyo po ang inyong mga kamay sa inyong mga gadget, sa inyong tablet, sa inyong cellphone, o sa inyong computer, ano man ang gadget na pinakinggan nyo bilang point of contact at pananampalataya. Ipatong niyo po dyan ang kamay nyo, habang ang kabilang kamay, patong niyo po sa inyong mga mahal sa buhay na may karamdaman, o sa inyong mga katawan na may taglay na karamdaman. Manampalataya po kayo, mga minamahal, sa Diyos ay walang imposible. Sa pangunang panalangin po nating beloved pastor, tayo po'y manalangin, mga minamahal. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan na aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, malapang noon, kami po'y sama-samang lumalapit, dumudulog sa iyo, pangunang panalangin na aming beloved pastor. Dakilang Diyos, patuloy mong bigyan ng kumpletong kagalingan. Aming beloved brother Bong Biong, malapang complete recovery, malapang matanggap niya, O Diyos, hallelujah, sa gabing ito. Sa gayon din si Kimberly Bilya, malapang noon, pagalingin mo po't lunasan ng pananakit ng kanyang ulo, malapangan matanggap niyang kumpletong kagalingan. Si Annalie Opaw, malapang masakit ang balakang at likod, bigyan mo ng kumpletong kagalingan, dakilang Diyos. Gayon din si Joshua Perez, pag-ingatan mo po sa dako ng Saudi Arabia, malapang noon. Si Reynald Abalos, dalangin po namin ng pangawakan at gabayan mo po sa dako ng South Africa, malapang noon.
Si Joel Kapilitan, malapang palakari mo po, Panginoon, sa yung dakilang kapangyarihan, malapang makalakad po siya sa imalang kapamaraanan. Si Jocelyn Miguel, malapang noon pananakit ng kanyang sakit ng ngipin, bigyan mo ng kompletong kagalingan, naplusin mo po ito. Kaya hindi si John Mark at si Adrian Espinosa, gabayan mo at bigyan ng karunungan sa kanilang pag-aaral, Panginoon. Si Eli Salde Morales, malapang mawala po ang sakit ng kanyang balakang, malapang na si RJ Julian, dalangin po namin ang kanyang karamdaman trangkaso, pagalingin mo po, Panginoon. Si Alfredo Santos, nahihilo, mataas po, Panginoon, ng kanyang blood pressure, ibalik mo sa normal, malapang pagalingin mo po ang aming beloved brother Alfredo Santos, malapang si Rojan Gonsegura, Panginoon, idinadalangin po namin nawa makauwi na po ng maluwalhati sa aming bansa, malapang si Rojan, malapang Gonsegura, malapang nung bigyan mo ng kompletong papeles, alisin mo lahat ng mga hadlang sa kanyang pag-uwi sa aming bansa, O Diyos, at aming sinasaway lahat ng hadlang, lahat ng karamdaman, lahat ng mga problema, demons of infirmities and diseases, demons of cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood, lahat ng mga sakit at mga karamdaman, pinalalayas namin sa mga pangyariang pangalan ni Jesus. Vices began, problem be solved in the name of Jesus. Be healed. Be healed in Jesus' name. Be healed right now in Jesus' name. Bless them, O Lord God, in Jesus' name. Amen and amen. Purihin po ang ating pinakamamalang pang minamahal. We love you so much. But there is Jesus loves you more. Binibigay ko pong buong pagkakataon sa ating beloved MC, beloved Brother Paulo Bundok. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved mga ngaral, ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Kaluya, sa mensahe po ng kaligtasan na yan na ating napakinggan na muli tayo pinagpala ng ating dakilang Diyos sa kanyang mga banal na salita. Kaya po yung panghawakan natin kasi ang nalapit na pagbabalik. At muli po sa pangalan po ng aming minamahaling nagalang mala Pastor Evangelist Will de Almeida, kami pasamantalang nagpapaalam. At magkita-kita tayo muli sa araw po ng bukas, 9 p.m. to 10 p.m. pa rin po tayo. At ating nakasama, nakapiling ating mga ngarala, ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Kaluya, sa ating beloved online technical side, beloved Brother Gary Nabat, beloved Brother Aldan Cristal, beloved Brother Adrian Istal, lumantabay sa ating webcast sa gabing ito. Sa lahat po ng ating mga inibig na beloved live webcast viewer, pagpalain po kayo ng ating mabait na Diyos. We love you the Lord. But dearest Jesus loves you more. God bless you po and good night.